Amen. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Handa na ba kayo sa magsumamba sa Diyos? Hallelujah. Hallelujah. Na ko po ang tumayo ang bawat isa. Jesus. Patuloy ang nangyari po ang sa inyo. Pumunta sa inyo kahabag ang kapatawaran ng sa lahat. Halisan po ang sa aming buhay. Upang maging halubot-lubot ang Diyos. Ang aming pagsamba sa lugar. Pag-uwi mo sa mahal ng bawat isa sa lahat ng pagmamahal mo, Diyos. Sa oras na ito, patuloy ko na ikaw ang aming maitaas, hindi ang aming makasusundusin. Patuloy mo idako at panapak ng bawat isa pang ngayon. Patuloy mo pangunahan at halayin ang gawain na ito. Sa iyong hanggay, Panginoon, hanggang makapag-ulit na ngayon sa amin. Ang bawat isa at ang bawat ang dala sa gawain na ito. Sa iyong pagtutuloy na tinataas. Lahat ng papulit at kasamaan ay sa pangalaan ng halapan ng Jesus. Amen. Kaya nakapangawal sa kumahalapan. Praise God! Sige po, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Blessed Sunday Church! Kaya sige po tayo magpuri at umawit sa ating mahal na Diyos. Hallelujah! Patuloy kasama yung presensya ng ating mahal na Panginoon. Pagkat ikaw, O Diyos,
bigyan ng mataas na pagsamba ang ating mahal na Panginoon. Worship. Ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at nakilala pa ang kadakilaan mo. Nawa'y pakinggan mo ang pasama ko. Oh Diyos, ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. Nawa'y pakinggan mo ang pagsamo ko, ibig ng pagsamba. O Diyos, iyong ang hangarin ko, itaas ang ngalan mo, at makilala pa ang kadakilaan mo. Nawa'y pakinggan mo ang pagsamo ko, ibig ng pagsamba. O Diyos, iyong tatahanan mo, ikaw ay sambahin. Katuluway ng buhaw sa'yo, O Diyos. Ang matukiling ay laging inaasahan. Hukay sarap sa piling mo, tatahanan mo, ikaw ay sambahin. Katuluway ng buhaw sa'yo, O Diyos. Ang matupiling ay laging inaasahan. Hukay sarap sa piling mo, tatahanan. Tatahanan mo, ikaw ay sambahin. Katuluway ng matupiling ay laging inaasahan. Hukay sarap sa piling mo. Itaas ang ngalan mo, at makilala ka ang kadakilaan mo. Kasama ko, ibig ng pagsamba. O Diyos, iyong ang hangarin
pagsamba, sumipo lahat ng papuri, pasasalamat sa pangalan mo aming Panginoon Yesus. Amen. Amen. Ngayon po ay darako pagbabalik pa sa mga sa ating mahal na Panginoon sa patuloy na pagpaparanas niya ng himala at kalakasan sa ating nakaraang daan. At ngayon po po si Isam, itong balik pa salamat sa ating mga Panginoon. Praise God. Babalik ko po ulit ng salamat sa Panginoon. Dahil hindi niya po kami pinapabayaan, bibigyan niya po kami ng blessing sa araw-araw. Amen. Naganap na yung camp na nakaraang araw na ay mga ilang araw lang po. Pinagtagumpayan ng Panginoon na ang gawain ay ginabayan niya po kami sa pag-praise sa Facebook. Siya yung tumulong sa amin upang magkaroon ng magandang sigaw at makapag-produce ng magandang gawain. Amen. Maraming salamat. At mahala Panginoon sa patuloy na pagkilos niya sa lahat ng gawain na lagi niya tayong sinasamahan, na lagi niya tayong pinibigyan ng talino at tips sa pinagkaloob niya sa atin. Ngayon po ay dala ko na tayo sa pagbabalik pinagkaloob niya sa ating buhay. Dito sa Malakaya 3, Christian, ibigay ninyo ng buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukan ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga dulungawan ng langit at ibuhusin niyo ang masaganang pagkapangarap. Amen. 11. Hindi ko na padadalhan ng salot ang iyong hatiin, kaya't mamumunga ng sagana ang iyong ubasan. Sa gayon, sasambahin ng lahat ng basa na kayo'y maalat sapagkat napakainang tirahan ang lupain ng halaga. Napakagandang pangako ng ating halagang Panginoon sa atin. Amen. Sa patuloy na walang sinunod sa kanilang sa Bible verses na binuha, aalisin niya lahat ng salot sa ating lupain pag patuloy tayong sumunod sa inyong niya na ibigay natin ikapo natin sa kanya. Hallelujah. At tayo po ang kumawit ng pag-ibig tayo. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigan tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, ibig at mapang. Ibabalik, ibig at mapang. Patuloy natin ang mga patuloy tayo Yes, so Lord, ito nga po Panginoon, Lord, na nagpipigil ito mga pawagad na halali. At lubusan ng Lord Diyos, na pangahawakan ang iyong mga pangako sa Hallelujah. Ikaw nga po, Diyos, ang puno at halali, na maghunay, mag-insend sa pupat. Hallelujah. Amen po. Upang hindi ka patuloy ng magpualay, hindi ka patuloy at halaluya ng magkamuli. Sa'yo namin ko itinataas. Dahil ito ikaw, patuloy mo itong paapawin at halaluya sa pangkita. Sa nakaloob, sa pinagkalabutan, ikaw patuloy na magkaraos ka, paibigay ko sa Panginoon. Ang kanyang patuloy. Sa'yo ang mag-asa po rin, ang nagpapasida. Pangalan ng halagang Amen. At patuloy po ang tumayo. At welcome natin sa mga speaker at mahalagang ang super mahalagang
o Diyos. Sa oras nito, ikaw po ang tunay na mangunguta. Pagdibig lang at hallelujah sa kamitin. Sa oras nito, kita mo ba siya sa malabo ng pagkakutan. Sa luha mo ng banang pagkakutan. Malahat na kanyang. Ikaw ang tunay na mangunguta sa kamitin. Ikaw ang tunay na mangunguta sa kamitin. At yun ang meron ko po. Dahil hindi ko kaya na pumanas. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Diyos na dakila. Patuloy siyang nararapat na laging maluwalhati sa ating mga buhay. Hallelujah. Tunay nga po, Diyos, ang buhay namin ito ay nasa sayo. Kung kami ay hiwalay sa iyo, wala kaming magagawa. Ngunit patuloy kami na nagpapasalamat at lagi kang presente sa aming mga buhay. Salamat na minsan meron man kaming kahinaan. May mga pagkukulang man kami sa iyo, O Diyos, na natili ka pa riyan na riyan na tunay naming tunay naming magulang, tunay naming amang banal, na tunay na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng kabutihan mo. Wala kang ibang nais na magiging handog namin, kundi ang aming mga sarili bilang buhay na handog sa iyong harapan. Patuloy kami na nagpapasalamat ng walang sawa sa walang sawang kabutihan mo at katapatan. Hallelujah. Patuloy kami na nagpapasalamat sa banal na salita mo na tunay na nagtuturo sa amin upang kami ay manatiling magtiwala sa iyo. Upang kami ay patuloy na manatiling maghawak sa iyong mga pangako. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa umagang ito. Patuloy ka namin na luwalhatiin. Patuloy ka namin na sasambahin. Hallelujah. Patuloy ka namin na aawitan, Ama, habang kami ay nabubuhay sa daigdig na ito. Yamang ito ang tunay na buhay namin na inilaan mo sa bawat mga anak mo, O Diyos. Hallelujah. Yes, O God. Hallelujah. Minsan pa nating awitan ang Panginoon, salita mo. Yes, O God, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinang kagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkabigo at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa'yo natagpuan. Salita mo,
Yes, Lord. Hallelujah. Tunay ka nararapat na laging mahal. Tunay kang nararapat na laging sambahin. Luwalhatiin, O Diyos. Ika'y Diyos na napakabuti. Ika'y Diyos na nararapat na laging maluwalhati sa aming mga buhay. Sa bawat araw, walang ibang dapat na laging maitaas at maparangalan sa aming mga buhay. Dahil ang buhay namin ito ay nasa sa iyo. Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming patnubay. Ikaw ang aming moog. Ikaw ang aming kanlungan. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa mga katotohanan ito na wala kami ibang tunay na pag-alaya ng aming mga papuri, parangal at pagsamba. Ikaw lang, hallelujah, ang nararapat na tumanggap ng karangalan, papuri, pagdakila. Walang ibang pangalan na dapat na may taas kundi ang pangalan mo lamang, aming mahal na Panginoong Yesus. Maraming salamat po. Nakilang ka. Tanggapin mo ang walang sawa namin mapapuri. Pasasalamat sa tanging pangalan mo na si Jesus. Lahat magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Purihin ang ating Diyos. Salamat sa umagang ito, mga mahal ko. Praise God. Purihin ang ating Diyos. Salamat ako sa Panginoon. Yung natapos na 5 days, corporate prayer. Umakit ako dyan sa Antipolo Prayer Garden. Umaga ako dumating doon, mga alas 10. Isang gabi lang ako, kinabukasan din. Alas 10 ng umaga, bumaba na ako. Salamat sa Panginoon dahil tunay po na ang ating Diyos ay buhay. Buhay ang ating Diyos at ito'y nababatid natin. Kaya, naunawaan natin na sa bawat pagdulog natin sa Kanya, naniniwala tayo na andyan ang presence niya. Naunawaan, naririnig niya kung ano ang ating mga samot dalangin. Kasi siya nga ay Diyos na buhay, na makapangyarihan, na siyang tunay nating Ama. Siyang tunay natin na magulang. Ang sabi ko sa Lord, dahil ang tagal ko na nga na hindi nakapag ayuno, nakiisa ko sa ayuno na 40 days, pero hindi ko ito natapos. 30 days lang. Pero pasalamat pa rin sa Panginoon. Dahil nakasabay pa rin tayo. Kasabay ko sa pag-aayono ay si Pastora Rose. Bagamat nandoon siya sa Matnog. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon na talagang lagi tayong tinuturuan ng Panginoon na makaligid siya. Dahil yun naman talaga ang buhay natin. Ang buhay ng Panginoon ay walang patid na nanalangin. So, ito ang ibig ng Diyos na magiging buhay din natin. Nung nandoon ako sa prayer garden, praise God, bago ako umalis, kasi nandoon yung pagsamo, ang sabi ko sa kanya, Lord, na-miss ko to. Yung ikaw lang at ako. Kasi kung sa pagsasama-sama sa corporate, maraming kapatiran, di pa rin maiwasan may distract. Lalo na sa tahanan. Pero napakainam na yung maranasan natin na walang distract, sigad lang at ikaw. Nandoon yung sabi ko sa Lord, na-miss ko talaga ito. Grabe ang iyak ko sa Kanya. Bago ako umuwi, nanghingi ako sa Kanya ng mensahe. Dahil sabi ko, yamang salita mo, ang totoong gabay at patnubay ko sa buhay na ito, mula na ikaw ay nagpakilala sa akin. Ibig ko na anuman ang mabuksan ko sa banal na kasulatan na ito, aariin kong ito'y mensahe mo. Praise God, simple lang ang tugon ng Panginoon. Lagi na natin itong narinig. Sa Lucas 11:28. Ang sabi ng Panginoon, praise God, at ito ang talakayin natin ngayon, na ito'y maunawaan natin. Bagamat simpleng salita, isa lang, pero marami tayong maunawaan dito. Sabi ng Panginoon,
Praise God. Lucas 11:28. Praise God. Sabi doon ng Panginoon, mas mapalad, sabi niya, mas mapalad ang tao na nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Praise the Lord. Hallelujah. Ulitin ko lang, basahin ko. Okay. 11. Praise God. Sabi dito sa verse 28, kasi sa 27, sumigaw yung ginang. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, mapalad ang babaeng nagdadala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo. Praise God. Alam na natin sino ang pinakamapalad na babae. Walang iba kundi si Mary. Dahil siya ang napusuan ng ating Diyos, nalilima ng kanyang banal na espiritu upang maisilang ang ating Panginoong Hesus. Yun ang sigaw ng ginang na ito. Nung nagkatawang tao pa ang Panginoong Hesus na patuloy na nangangaral, nagtuturo ng salita ng Diyos. Ngunit sumagot siya, sabi ng Panginoong Hesus sa babae, sinagot niya ito, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating Diyos sa mensaheng ito ng Panginoon. No? Nang dahil, sabi ko nga sa Lord nung sinabi niya ito, sabi ko tunay po, kasi kung hindi dahil sa iyong salita, siguro matagal na akong nahiwalay sa iyo. Siguro, lahat ng pagsubok di ko nakayanan. Nang dahil sa iyong mga salita, no? Natuto kami, no? Dahil sa salita ng Diyos na natuto tayo. Nang dahil sa kanyang salita na unang napakinggan natin sa mga lingkod na ginamit niya, alam na natin ang Roma 10:17. Sa pakikinig, nagsimula ang pananampalataya. Dahil paano nga pa mananampalataya ang isang tao kung wala siyang napapakinggan tungkol kay Kristo Jesus, tungkol sa kabutihan ng ating Diyos. So nandoon na, nang dahil nakapakinig tayo ng kanyang mga salita, at kasabay pa na tayo ay nagbabasa ng kanyang mga salita, sa pagbabasa natin ng banal na kasulatan, ang Diyos talagang nangusap sa atin. Nangungusap ang Diyos sa atin. Nangatuto tayo. Napakabuti ng Diyos dahil inihayag niya sa atin ang kanyang mga salita. Natuto tayong sumampalataya nang tanggapin natin si Kristo Jesus bilang nag-iisang Diyos at Hari ng ating buhay. Nag-iisang tagapagligtas sa iisang kaluluwa natin. Dakilang manggagamot. Diba? Napakapalad natin. Kaya sabi ng Panginoon, masigit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Napakahalaga sa ating Diyos na pag ang kanyang salita ay ipinaabot na niya sa kanyang mga nilikha, kailangan ito isa katuparan. Bakit? Kasi kung ito'y hanggang pakinig lang at hindi sa katuparan, useless pa rin ang kanyang napakinggan. Dahil pag dumating ang panahon na magkaroon ng mga problema, agad itong mawawala. Gaya ng talinghaga na sinabi ng ating Panginoon sa Mateo na may mga binhi na nahasik sa batuhan. Kinain ito ng mga ibon. Kumbaga sa tao, nakapakinig ng salita, nandoon yung kagalakan. Pero nung dumating yung mga distraction sa buhay niya, mga problema, agad itong nawala. Pero ang sabi ng Panginoon, ang mga binhi na nahasik sa matabang lupa, ito yun ay tumubo, no? Naging luntian na puno at nagbunga. Ito yung mga mananampalataya na talagang natanim sa kanilang mga puso ang salita ng ating Diyos. At ito'y talagang ipinamuhay. Ipinamuhay at nananatili na nagtiwala sa Diyos. Nananatili na kahit anong mangyari, hindi talaga siya mabubuwal anumang mga pagsubok. Dahil siya'y nakaugat na, siya'y natanim sa matabang lupa, at siya ay nagbunga.
Ito yung mga mananampalataya na talagang una, nagbunga. Nagkaroon siya ng naging bunga ng kanyang pananampalataya, nagkaroon siya ng totoong paninindigan, pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Nandoon sa kanya ang totoong pananalig na walang pag-aalinlangan, na hindi na siya kayang ibuwal anumang pagsubok dahil naninindigan siya sa kanyang tunay na pananampalataya sa ating Panginoon. At ito din yun, sa pamagitan ng kanyang paninindigan, nagkakaroon siya ng bunga, gaya ng sinabi ng Panginoon, hindi kayo ang pumili. Ang sabi ng Panginoon, ako ang pumili at humirang sa inyo. Dahil sa salita ng Diyos na ipinahayag niya sa buhay ng bawat mga mananampalataya, natuto silang maglingkod sa Diyos. Natutong maglingkod sa Diyos sa patnubay ng banal na Espiritu. Dati hindi tayo mga marunong manalangin, kasi namulat nga tayo sa ating mga ninuno na naging tapat sila sa kung anumang relihiyon na kanilang naunawaan. Naging tapat sila, pero hindi ang talagang turo ng Diyos na buhay ang kanilang sinusundan, kundi ang turo ng kanilang kapwa. No? Dahil yung relihiyon, alam natin na ang mga unang nagtuturo nito sa atin, tayo yung mga kinahabagan lang ng Diyos, tayo yung mga tinatawag ditong hintil. Umabot ang magandang balita, ang salita ng Diyos, dahil sa habag ng Diyos, nangatuto tayo na sumampalataya. Nung tayo'y nasa namulatan pa natin na relihiyon, ang sinusunod talaga natin na turo ay turo ng mga taga-Roma. Hanggang sa nakarating dito ang turo ng mga sa relihiyon, ng mga pari. Pero hindi talaga totally na ang mga naituro ay ang mga nakasulat sa banal na kasulatan. Ngayon lang, salamat sa Panginoon, itong panahon ngayon, may nakikita na ako na mga gumagamit na sila ng salita ng Diyos. Itinuro na rin nila na magbasa ng Biblia yung kanilang mga member. Dahil dati talaga wala akong marinig. Tumanda na lang ako hanggang nag-edad ako ng 40 years. At ang Panginoon ay nagpakilala sa akin. Hindi ko nalaman na ito'y itinuro talaga sa mga religious na magbasa talaga ng Biblia. Praise the Lord, hallelujah. Salamat tayo sa Panginoon. Malaking pasalamat talaga natin sa Diyos dahil itinuro niya sa atin ang kanyang mga salita. Nang dahil sa kanyang mga salita, nakilala natin siya. Hindi tayo marunong manalangin, natuto tayo manalangin. Roma chapter 8 verse 26, makikita natin kung paano na sino talagang lumuluhog sa atin para tayo matutong manalangin. Na hindi yung panalangin na gaya ng ating namulatan. Ito'y mula sa ating puso, yung lumalabas sa ating bibig dahil naroon na ang patnubay, gabay ng banal na Espiritu. Kumbaga, kung ano ang nilalaman ng ating puso, ito talaga ang binibigkas natin sa harapan ng ating Diyos Ama. Kaya nandoon yung ating pag-asa na hindi masasayang yung ating panalangin. Alam natin na yung ating panalangin ay diringgin ng Diyos. Meron mang panalangin na hindi agad dinirinig, pero asahan natin, darating ang araw, ito'y tutugunin ng Panginoon. Maraming panalangin na hindi agad tutugunin. Dahil ang Diyos ay meron siyang right time. Siya lang ang nakakabatid kung bakit hindi niya agad ito tinutugon. Minsan na may panalangin tayo, pero ang Diyos ay tapat. Hindi niya malimutan yung ating kahilingan. Darating ang panahon na talagang ito'y tutugunin niya. Purihin ang ating Diyos na dahil sa kanyang salita na totoong nagtuturo sa atin, na natuto tayo. Una sa lahat, siya ang pinaka-number 1 na ibigin natin. Dahil iniibig natin ang Diyos, siya ang number 1 sa ating mga buhay. Dahil siya ang totoong unang minahal natin ng buong puso, ng buong lakas, ng buong pag-iisip at ng buong kaluluwa. Hindi tayo nahirapan na sundin kung ano ang kanyang mga utos. Hindi tayo nahirapan na isakatuparan, isabuhay ang kanyang mga salita. Dahil itinuro na niya lahat kung ano ang ikalulugod ng Diyos sa buhay ng bawat mga anak niya, na mga pinili niya, tinawag niya.
Nangatuto tayo na una sa lahat, sumunod talaga sa kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos ay kailangan talaga natin na laging magpakumbaba, laging masunurin sa mga itinalaga niya ng mga lingkod, na natuto tayo na sumunod sa utos ng Diyos. Gaya na lang nung tayo'y nangatuto na magbigay mula sa tithes, nangatuto tayo magbigay dahil sa Malakayas itinuro niya. Hindi mula sa tao ang bawat mga tinuturo ng Diyos. Ito'y mula sa Kanya. Ano man ang mga naging buhay ng bawat mga mananampalataya, ito'y hindi turo ng tao, kundi mismo ito'y turo ng salita ng ating Diyos. Nangatuto tayo na magtapat sa pagbibigay sa tithes. Nangatuto tayo na magbigay sa offering. Nandoon na dahil mababasa natin lahat yan. Nandyan sa 2 Corinto 9:7, nakikita natin na ang sabi, ang sino mang magbigay huwag mapilitan. Kailangan ang sino mang magbigay ay kusang loob. May kalakip na pagmamahal. May kalakip na kagalakan. Di ba tayo? Sample ko na lang yung mga anak ko. Nakikita ko sa kanila yung kagalakan. Yung parang proud sila. No? Yung kagalakan nila na makapagbigay lagi sa akin sa bawat sahod nila. Nandun yung totoong kagalakan at pagmamahal na masaya sila na nakapagbigay. Ganon din tayo sa ating tunay na Diyos Ama. Bagamat ang lahat ng bagay ay nanggaling sa Kanya. Pero bakit tayo tinuruan ng Diyos na mga tuto tayong magtapat pagdating sa tithes and offering? Dahil nandoon na sa pamagitan ng pagtatapat natin, ang sabi niya doon, upang matugunan. Sabi niya, ang kanyang matugunan ang pangangailangan ng kanyang templo. Ang gawain ng Panginoon ay napakahalaga sa Kanya. Mga tuto ang sino man na mga tinawag niya. Doon, kung hindi dahil sa salita ng ating Diyos na inihayag niya sa ating mga buhay, hindi tayo talaga gagawa sa kalooban ng Diyos. Hindi talaga natin ito isabuhay. Nang dahil sa salita ng Diyos na nagpapakilala sa pamagitan ng kanyang mga salita, na inihayag niya sa atin sa pamagitan na nagpapahayag mga preacher, mga nagpapahayag ng kanyang salita, sa pamagitan ng pangungusap direkta ng Diyos sa ating mga buhay sa pagbabasa ng banal na kasulatan. Nangatuto tayo na lubusan na makilala sa Kanya at naunawaan natin na ang buhay talaga natin ay dapat laging mapanalangin. Gaya ni Kristo Jesus. Diba ang buhay ng ating Panginoong Jesus ay hanggang kamatayan, naroon ang kanyang patuloy na pakipagniig sa tunay na Ama. Diba sabi niya, Ama, hinahabilin ko sa iyo ang aking espiritu. Hanggang sa huling hininga niya, walang sawa na patuloy siya na nagtiwala sa ating Diyos Ama. Dahil siya ay naging isang anak na tapat. Siya ay naging tapat na anak. At ito ang ibig ng Diyos na tularan talaga natin ang buhay ni Kristo Jesus. Natuto tayo na manalangin dahil ang panalangin ay napakahalaga. Dahil sa panalangin, dito natin maranasan na ang Diyos ay buhay talaga na gumagawa sa ating mga buhay. Kaya kahit sa paglilingkod natin sa Panginoon, ang Diyos ay naroon din yung kanyang pagkilos sa ating mga sambahayanan. Sa pamagitan ng panalangin, ang Diyos talaga ay gumagawa. Sample ko, maalala ko yung aking brother husband. Nandoon siya sa barko, sa Singapore. Nag-ano siya sa akin, ano yun, yung walang pasok, Ramadan yata yun. So, 2:00, nagpuri na kami ng mga bata. Kasi mula na kilala namin ang Panginoon, pag walang pasok, sinasamantala ko. Tinuturuan ko sila ng salita ng Diyos. Pero nagpupuri muna kami, sumasayaw, sumasamba sa Diyos. Ganon ang buhay namin ng mga anak ko. Hindi ko sinasayang ang bawat pagkakataon. Habang nagpupuri kami, at pagdating namin ng manalangin na, nag-text yung aking brother husband. Sabi niya, Day, uwi na ako. Pero dadalhin muna ako sa ibang bansa para i-stainless daw yung kanyang tuhod. Dahil nalihis yung tawag na tuway. So pag ganun ang mangyari, inisip ko, wala na siyang trabaho. Kung ganun,
uuwi siya na baldado. Hindi ko yung tinanggap. Naalala ko ngayon, ipinaalala ng Diyos sa akin kung paano nanikluhod si Moises. Nung sinabi ng Panginoon na paglilipulin ko sila dahil sa sila'y gumawa, pinagawa nila si Aaron ng Diyos-Diyosan na kanilang sinasamba, nagsasayawan sila, nandoon nagiinuman. Yung mga bagay na kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos, ginawa ng bayang Israel. At sinabi niya kay Moises na puntahan mo sila, baka paglilipulin ko sila. Pero dahil sa habag ng Diyos, sa isang lingkod na tapat na totoong nanikluhod sa kanya, sa buhay ni Moises, nagbago ang isipan ng Panginoon. May panalangin pa dyan si Moises, alang-alang sa karangalan ng iyong pangalan. Nangako ka na iligtas mo sila mula doon sa pagkaalipin, doon sa Ehipto. Nandoon yung pagsamo talaga ni Moises. Sabi ngayon ng Panginoon, nang dahil sa iyong paninikluhod, pagsusumamo, hindi ko na sila lilipin. Nagbago ang isip ng Diyos na buhay na makapangyarihan. Dahil sa panalangin ni Moises, hindi na niya lilipulin yung bayang Israel na mga suwayin. Nakarating ako sa ganong panalangin. Binanggit ko sa kanya kung gaano ka kadakila, paano nagbago ang iyong desisyon na dapat lipulin mo na ang mga bayang Israel. Pero dahil sa paninikluhod ni Moises, nagbago ang iyong isipan at hindi mo na sila lilipulin. Narito kami mag-ina. Nagsusumamo kami sa iyo. Hindi mo pangyarihin na ang ama ng tahanang ito uuwi na baldado. Talagang declare na hindi siya uuwi na baldado. Kasi kung gano'n, matuloy yung stainless, baldado na siya, ilang buwan pa yun. So, hindi ko talaga inangkin yun. Purihin ang Diyos, after na kami ay natapos ang aming devotion, mag-ina nung hapon na yun, natapos ang aming panalangin, 5:30, nag-text ulit yung aking brother husband. Nagsabi niya, Day, may dumating na doktor. In-inject lang yung tuhod ko, Day. Ang daming tubig na nakuha. Hindi na ako, Day, kailangan dalhin. Binigyan na lang siya yung tali na yun, bandage na yun, may ganyan na mahaba na brown. Tinalian na lang daw yung pero may pain reliever na pinahid sa kanya muna na ointment. Pero hindi na siya kailangan. I-stainless pa sa ibang bansa. Tingnan niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Instant ang gawa ng ating Diyos na buhay. Hindi na mabilang ang Panginoon kung gaano siya katapat. Ang kailangan lang ng Panginoon yung buong puso na walang pag-aalinlangan. Dahil hindi nga niya kinalulugtan ang sino mang lumapit sa kanya. Hebreo chapter 6. May dyan? Hebreo chapter 11 verse 6 na hindi nalulugod ang Diyos sa lumalapit sa kanya na walang pananampalataya. So napakahalaga. Talagang tunay tayo na naturuan ng Panginoon. Dahil sinabi niya, mapalad ang tao na hindi nag-alinlangan sa akin. So ito ang mahalaga na makita ng Panginoon sa bawat mga mananampalataya. Kung wala tayong alam sa salita ng Diyos, maranasan kaya natin ang pagkilos ng Diyos na buhay sa ating mga buhay? Maranasan kaya natin ang kanyang katugunan kung hindi tayo nangatuto na manampalataya sa Kanya. Nang dahil sa Kanyang salita, nangatuto tayo na magtiwala sa Kanya. Nangatuto tayo na makakilala sa Kanya. Na siya'y Diyos na mabuti. Na siya'y Diyos na mapagpatawad. Na siya'y Diyos na manlawak ang pangunawa. Na siya'y Diyos na hindi nagtatanim ng galit. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa mga salita ng ating Diyos na tunay na nagtuturo sa atin kung paano tayo patuloy na mabuhay na ang Diyos ay kasama natin. Maaasahan natin sa lahat ng panahon. Lagi nang paulit-ulit na sinasabi, pinapahayag ng aking labi, yung sinabi ng Panginoon, magpakatatag ka. Di ba? Sabi niya sa verse 8 ng Joshua 1, dinidilihin mo ang aklat na yun, araw at gabi. Ito yun, yung banal na kasulatan. Upang may sa katuparan mo ang lahat na kasulat doon. Upang ikaw ay magtagumpay. Verse 9, pangako niya, lagi mong tandaan itong aking tagubilin. Magpakatatag ka
at huwag kang mawala ng pag-asa. Saan ka man pumaroon, naroon ako kasama mo. Napakapalad natin na sa buhay nating ito. Saan man tayo pumaroon, taglay natin ang pangako ng Diyos. Walang ibang makapagligtas sa atin saan man tayo pumaroon. Wala tayong ibang totoong maasahan. Hindi maaasahan ng sino man ang kanyang magulang. Hindi maaasahan ng sino man. Maging ang mga lingkod ng Diyos ang may gagawa sa atin ay panalangin. Pero higit na maganda kung direkta tayo na laging manghawak sa pangako ng Diyos. Bagamat napakahalaga, ang minsan talaga kung nasa mahina pang ating pananampalataya, kailangan talaga natin ang mga lingkod ng Diyos na ginagamit sa ating mga buhay. Maalala ko yung sinabi sa atin ng ating mahal na pastor doon sa una nating pinagkakatipunan. Ang sabi niya, dahil tumawag ako sa cellphone, may problema. Ang sabi niya sa akin, sabi niya, sige lang, ipanalangin kita. Pero nung mismo na nangaral siya, may gawain sa pastoral, ang sabi niya, kailangan matuto kayong manindigan. Hindi sa lahat ng oras, nariyan ako sa inyong tabi. Kung meron mang sa lahat ng panahon, nasa inyong tabi, lagi niyong kasama, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Amen. Kaya sabi niya, hindi kailangan na lagi kayong nakadepende sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil tunay siyang ginamit sa buhay namin mag-ina. Tungkol sa kabutihan ng Diyos. Una siyang ginamit sa salita ng Diyos. Wala kayong dapat na higit na pagkatiwalaan. Saan man kayo makarating, hindi kailangan na tawagin ninyo ako. Wala kayong ibang tatawagin, kundi ang Panginoong Hesus lang. Asahan niyo, hindi niya kayo bibigyan. Praise God, hallelujah. Salamat sa Diyos sa paggamit ng tunay na Diyos sa buhay niya na nagtuturo ng kanyang mga salita. Praise the Lord, hallelujah. Tunay nga, nangatuto kami manindigan. May problema? Direkta, prayer. Nagkakaisa kami mag-ina. Lalo na yung si Pastora, nag-chat sa amin, nagpaalam na, nagpapaalam. Kasi may karamdaman na pala siya. Sabi ko, bakit ito nagpapaalam? Yung maramdaman mo na nagpapaalam na mawawala na siya sa mundong ito. Grabe, praise the Lord, hallelujah. Luhod kami ng mga bata. After na, kasi nagpuri kami, devotion namin gabi-gabi. Hindi kami tumitigil mag-ina. Lagi ko silang ginaguide talaga sa devotion. Dahil ang sabi ng Panginoon na ang inyong pagtawag sa akin, Isaiah 63 verse 7. Ang inyong pagtawag sa akin ay huwag ninyong tigilan. Sabi ng Panginoon. Nandoon may pangako siya. So, purihin ang ating Diyos, gabi-gabi talaga, nagde-devotion kami mag-ina. At nung mga after na tapos na kami yung sa pagpanambahan ng awit, manalangin na, may text siya, binuksan ko muna. Pagbasa ko, yun ay nagpapaalam na, grabe nag-struggle yung kalooban ko, ang bigat-bigat. Luhod talaga kami mag-ina, praise God. Diyos lang ang nakakita sa ginawa namin yun. Nung time na yun, kung paano talagang luhod talaga na nakadipa talaga ako na nikluhod sa Diyos, ang sabi ko, Lord, yaman ginamit mo ang buhay niya sa buhay namin mag-ina upang kami manatili sa iyo, manatiling magtiwala sa iyo, manatiling manalig sa iyo, manatiling manghawak sa bawat pangako mo. Bibigyan mo pa ng mahabang buhay ang lingkod mo ito. Grabe! Ang Diyos ay talagang tumugon, nandoon. Bagamat alam ko, hindi lang kami mag-ina ang nananalangin nung time na yun. Maraming nananalangin para sa Kanya. Narinig ko nga, meron pang nag-volunteer sa Kanya. Siya na ang gagasto sa lahat ng gastusin sa ospital. Magpa-ospital lang siya. Pero salamat sa lingkod ng Diyos sa buhay ni Pastora Richie. Dahil nang hawak siya sa pangako ng Diyos. Wala siyang ibang pinanghahawakan kundi ang salita ng Panginoong Hesus. Purihin ang ating Diyos na napakabuti. Salamat sa Panginoon. Laging tapat ang ating Diyos, mga mahal ko.
Kung banggitin ko ang katapatan ng Diyos, di tayo matatapos ng isang araw. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming ginawa ang Panginoon na patotoo sa buhay namin. Kung paano siya na totoong Diyos na tapat sa bawat mga salita niya. Salamat sa Panginoon. Dahil sa kanyang mga salita na nagtuturo sa bawat isa sa atin, talagang nangatuto tayo. Nangatuto tayo na manalig sa kanya na walang pag-alinlangan. Naging buhay natin ang panalangin. Naging buhay talaga natin ang maging mapanalanginin. Nung kami ay nangatuto na manalig sa Diyos, naging mananampalataya. Dati takot ako sa aso. Lalapit lang yung aso sa akin, grabe na takot ko kasi ang nakarehistro sa isip ko yung rabies. Sabi nga nila, matalsikan ka lang ng laway ng aso, may rabies na yun. Grabe na takot ko sa aso noon. Pero dahil sa ating pananampalataya sa Diyos, gaya ng sinabi niya doon sa Mark 16, ang sino mang nabautismuhan at sumampalataya ay magtataglay ng kapangyarihan. Makaapak man tayo ng ahas, hindi tayo maaano. Sabi ng Panginoong Jesus, uminuman tayo ng laso na hindi maaano. Ano mang mapatungan ng ating kamay ay gagaling, pagpapalain. Sabi din niya doon sa Lucas, ang sabi niya, ano mang inyong ipagbawal dito sa lupa, ay ipagbawal sa langit. Ano mang bagay ang inyong hilingin, sabi ng Panginoong Hesus, sa aking pangalan, ay gagawin ko. Sabi niya, gagawin ko ang anumang bagay na hilingin ninyo sa pangalan ko. Banggitin ko lang yung pangalan ni Jesus, tumatabi na yung mga asong malalaki. Kasi nagtitinda ako noon eh. Pinasimulan ako ng Lord sa pagtitinda. Dahil sa pagtitinda ko, doon siya malaya na laging nakapag-abot ng mga kaluluwa. Praise the Lord. Hallelujah. Na nagkaroon tayo ng bunga kahit dito. Ay nagkaroon din, pinasimulan ng Lord ng gawain sa dakong ito dahil sa ginamit niya talaga ang pagtitinda ko. Kay buti ng Diyos, hallelujah. Nandoon talaga yung binigyan tayo ng lakas ng loob. Yung wala na, pinalaya na tayo niya. Dahil ang takot, kabilang yan sa bunga ng sumpa. Kabilang yan sa bunga ng sumpa. Mga taong laging takot, ano ang kanilang pagkain sa araw ng bukas? Mga taong namumblema, ano ang kanilang pagbayad sa kanilang tubig? Namumblema, ano ang kanilang pambayad sa kuryente, mga matrikula, ano pang bayarin dyan? Yung mga hindi pa talaga lubusan na natutong manampalataya. Pero dahil sa tayo'y tinuruan ng Diyos, praise the Lord, hallelujah. Buhay pa ang aking asawa, hindi ako nag-struggle. Lalo nang pinatunayan ng Diyos nung nagkaroon na ng pandemic, wala na akong partner na aasahan ko na makakatulong. Siya lang, ang Diyos lang. At hindi rin ako lumalapit sa church, sa pastoral para humingi ng tulong sa pangangailangan namin mag-ina. Praise God. Minsan naalala ko, nakahingi ako ng tulong dahil kailangan ng anak kong si Sarah ng matrikula, pambayad. Tapos, yung kulang yung kailangan niya ang cellphone dahil online na, nandoon na hindi tayo pinabayaan ng ating nanay sa pananampalataya. Siya yung ginagamit ng Lord sa bawat pangangailangan na emergency. Sa financial, ginagamit siya ng Panginoon sa buhay namin mag-ina. Purihin ang ating Diyos na napakahalaga na maranasan talaga natin ang totoong pagpapalaya ng Diyos sa atin. Tayo talaga ay mga tinubos na tayo ay pinalaya na talaga sa lahat ng uri ng bunga ng sumpa. At alam na natin yun kung ano ang bunga ng sumpa. Napakainam na ito ay maranasan talaga natin ang totoong pagpapalaya sa atin. 2,000 higit na ang nakalipas. Pero marami pa dito. Nalalaman natin, hindi pa talaga nila lubusan. Dahil nandoon pa sa kanila ang pagkatakot, nandoon pa rin sa kanila ang pag-struggle sa bawat mga problema na dumarating sa kanilang mga buhay. Pero kung tayo talagang tunay na mananampalataya, kahit kamatayan, hindi na tayo dapat matakot. Dahil alam natin na ang buhay na ito ay pansamantala lang at ang buhay na meron kaloob ang Diyos sa piling niya. Yun ang pinakamainam na inaasahan ng bawat mga mananampalataya. Na talagang andun na ang totoong wala na talaga tayong totoong pagkatakot.
Dahil pinalaya na tayo ni Kristo. Nandoon na, nagawa na rin natin dahil sa kanya mga salita na natuto tayo manatili. Wala tayong ibang pinanghahawakan. Salita ng Diyos. Dahil kung hindi ang salita niya, ang pinanghahawakan natin, salita ng tao, walang magagawa. Pero pag salita ng Diyos, pangako ng Diyos, hindi kagaya ng pangako ng tao, sabi nila mapapako. Pero ang pangako ng Diyos ay talagang tutuparin niya. Kaya natuto tayo mahawak sa salita ng Diyos. Lagi ko yan sinasabi sa Mateo 24:13. Ang sino mang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Na iyan ay dapat maunawaan ng mga mananampalataya. Unawain lang kahit ilang salita lang ng Diyos na matanim sa ating mga puso. Pero ito'y maunawaan, ito'y talagang tunay na tabak na matalas. Ito'y tunay na makapangyarihan na laging magbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. No? Lakas ng loob. Kahit nagkagulo na yung paligid natin. Di ba? Nandun yung awit kanina. Pagkabigo at kaguluhan. Sagot mo ay kapayapaan. Sagot ay kapayapaan. Iyon ang kagandahang loob ng ating Diyos. Sabi niya sa John 10, pumarito siya para sa kapayapaan. Narito siya sa atin para tayo ay bigyan ng kapayapaan. Praise the Lord. At tayo'y yamanin. Purihin ang ating Diyos. Napakabuti. Tingnan ko lang yung John 10. No? Basahin ko lang yung John chapter 10 verse 10. Praise God. Hallelujah. Lahat ng salita ng Diyos ay maaasahan. Lahat ng salita ng Diyos ay tunay at tapat na makapangyarihan. Kaya napakabuti ng Diyos. Lagi natin masasabi, mapalad tayo. Napabilang tayo sa mga kinakahabangan ng Diyos. Mapalad tayo dahil tayo yung mga inabot niya. Na ano nga ba ang dahilan natin para tayo humiwalay sa Kana? Ano ba ang dahilan natin para tumigil tayo na mabuhay na ayon sa kanyang kalooban? Diba? Wala. Wala tayo pwede ipangatwiran. Bakit tayo tumigil sa paglilingkod sa kanya? May dahilan ba para tayo tumigil sa paglilingkod sa kanya? Wala. Verse 10. Kaya lamang sabi dito, pupunta rito ang magnanakaw at upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako, sabi ng Panginoong Hesus, upang ang mga tupay magkakaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Praise the Lord. Isang buhay na ganap, kasiyasiya. Ang tunay na kasiyahan, ang tunay na kagalakan, ang tunay na kapayapaan, saan natin masusumpungan? Sa Panginoong Hesus lang. Nung tayo natuto sa Kanya sumampalataya, wala na tayong struggle. Meron mang dumating sa ating mga mahal sa buhay na karamdaman, hindi na tayo nag-i-struggle, sana ko kukuha ng pera para ipadoktor ko yung anak ko. Hindi na. Di ba? Hindi na natin kailangan ng mga ilangan ng salapi para pambayad sa doktor. Hindi na tayo kailangan ng salapi para magkaroon tayo ng pambayad sa mga any kind of medicine, kapsula, tableta, any kind of medicine. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Kaya totoong ganap ang buhay natin. Talagang kasiya-siya lang. Sa Panginoon lang natin ito masusumpungan. Mararanasan ang tunay na kagalakan. Sa Diyos lang. Ang ibinibigay ng mundong ito, pansamantala lamang. Ang tunay na kasiyahan, kagalakan, iyan ay pansamantala lamang. Dahil ang lahat ng bagay sa mundong ito sa isang iglap, ito'y iiwan. Sa isang iglap, ito'y mawawala. Ngunit ang kasiyahan, kagalakan na natamo natin, na sumpungan natin sa ating tunay na Diyos, sa ating Panginoong Hesus, tunay na magpakailanman. No? Habang buhay natin na tamasahin ang totoong kapayapaan, kagalakan sa Panginoon lang. At lalo tayong magagalak pag tayo nasa piling na ng Diyos. Bakit?
ang buhay natin doon ay walang ibang ginagawa na. Gaya ng mga anghel, lagi na lang tayo umaawit. Kaya dito sa lupa, sinasanay na tayo ng mga tutong laging magpupuri. Dahil sino ba ang pwedeng pumasok sa kaharian ng Diyos kung hindi naman niya na isa katuparan ng kalooban ng Panginoon? Kung dito sa lupa ay hindi na niya inaawitan ng Panginoon, hindi niya sinamba ang Diyos sa tamang pagsamba sa Espiritu at ialay ang kanyang buhay bilang buhay na handog sa harapan ng Diyos sa pamagitan ng pag-awit, no? Pag-awit ng buong puso. Dito pa lang sa lupa, kung ayaw na siyang awitan, ayaw siya sambahin sa tamang pagsamba, ayaw ihandog ang kanyang sarili bilang buhay na handog sa harapan ng Diyos, gaya ng ginagawa ng ating Panginoong Hesus, buhay na handog. Inalay niya ang kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo upang ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan doon sa mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah. Kay buti ng Diyos, kasi habang naririto pa tayo, maranasan na natin yung sinabi niya na walang mapapahamak, hindi na tayo mapapahamak sa anumang karamdaman. Hindi na tayo mapapahamak sa anumang kaguluhan. Bakit? Dahil ang Panginoong Hesus ay nangako. Iniingatan ko, Ama, ang mga ibinigay mo sa akin. Maliban na lang sa taong naghahanap ng kanyang kapahamakan. Diba? Praise God, salamat sa mga salita ng Diyos. Tunay, simple lang ang kanyang sinabi. Masigit na mapalad ang nakikinig ng salita ng Diyos at nagsakatuparan nito. Minsan nangaral ang Panginoon. Dito sa New Testament, nangaral ang Panginoon. Dumating yung kanyang ina, physically. Mga kapatid, physical. Sabi ng isang alagad ng Panginoong Hesus, nariyan sa labas ang iyong ina at mga kapatid. Ano ang sagot ng Panginoon? Nung time na yun, nangangaral siya ng salita ng Diyos, nagtuturo siya. Yung kanyang tingin ay, inikot niya ng tingin doon sa mga nakikinig ng salita ng Diyos. Ang tugon niya doon sa sinabi ng kanyang alagad, sila na mga nakikinig ng salita ng Diyos. Sila ang aking ina at mga kapatid. Praise the Lord, hallelujah. Maliwanag na ang kinikilala ng ating Panginoong Hesus na ina, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Kinikilala niya na mga kapatid niya ay yaong mga nakikinig ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Isang ano na lang, no? Balikan natin. Dito sa chapter 15 ng John, ano ang sabi ng Panginoon? Meron dito. Oh. Chapter 15, verse 13. 14. Sabi dito ng ating Panginoong Hesus, John chapter 15, verse 14. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang mga utos ko, hindi ko na kayo inaaring alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng naririnig ko sa aking Ama. Oh, sinasabi ko sa inyo, lahat ng naririnig niya, salita ng ating Diyos Ama, ay pinapahayag ng ating Panginoong Diyos. Kinikilala niya. Kinikilala niya na mga kaibigan or mga kapatid niya. Kasi, kumbaga, siya ang panganay. Siya ang naging panganay na unang inutusan ng Diyos Ama na ituro ang kanyang mga salita. Ang ating Panginoong Hesus ay maaari din nating maging kaibigan. Higit sa lahat, siya talaga ang totoong best friend natin. Mahalaga talaga sa buhay ng bawat isa. Walang ibang totoong kaibigan, walang ibang totoong best friend sa buhay.
na siyang mapagkatiwalaan na maaasahan natin na tayo talaga ay hindi niya pababayaan, hindi niya iiwan. No? Kay buti ng Diyos, lahat ng salita niya talagang napanghahawakan natin. Gaya ng awit na yon. Ibinigay yun ng Diyos sa akin. Yung awit na yan. Through computer. Kaya lang, nung pagdating sa church, binago ni binago ng, yung sa intro, ang lyrics, binago ni Lot. Pero ang simula talaga noon, simple lang. Pero okay na rin yung lyrics sa binago niya. Pero yung ibinigay ng Diyos sa akin, yung intro ay hindi ganun. Na simple lang na intro yun. Praise God. Pero okay na lang kasi yun ang nasanayan ng church. Na nang dahil sa salita ng Diyos, binigay niya sa akin yan. Nung sa bawat lyrics na binibigkas ko, nung nagpa-practice ako, kasi sabi ko, mahilig kasi ako mag-alay noon, di ba? Mahilig ako mag-alay ng awit doon sa Life Homes, doon sa church, doon sa Life Homes. Mahilig ako mag-alay ng awit. So, pre-practice ko yon. Sa bawat pag-awit ko, pagbigkas ko sa mga lyrics, ipinaparealize ng Lord. Yung doon pa lang na sa mga latay mo, ako'y gumaling dahil sa iyong mga latay. Lahat ng karamdaman ko, talagang inalis niya yung matinding sinus, apakabaho. Pag nasa loob kami ng bahay, sasabihin talaga na aking brothers, Bansuri dahil ang baho. Mabaho pa sa kanal kahit ako di ko gusto. Nana yung lumalabas sa ilong ko. Na mabaho talaga. Yung leg ko, kung naulala nyo noon, bata pa kayo malaki to. Yung leg ko noon. Dahil sa lagi akong mabibina, nagbubuhat ako. Bagong panganak, nagbubuhat na ako. Ang ligo ng aking mabait na asawa. Mabait naman talaga yun dahil ang Diyos may-ari nun Ngayon, praise the Lord, hallelujah. Yung pa ako, dalaga pa ako, 19 years old. Nagsimula na yon. Dumating yung punto na pag hindi ako nakainom ng pain reliever, Alaksan, mura pa lang yung Alaksan noon, lalo yung Biogesic. Mura pa, 3 pesos pa lang yun. Talaga pag hindi ako nakainom ng mga pain reliever, talagang inaatake ako ni Satanas pagdating ng alas 12. Ganun ang buhay ko sa loob ng almost 20 years. Pero nung natuto akong sumampalataya sa salita ng Diyos na nagsasabi sa John 14 verse 14, sabi niya, John 14 verse 12, ang sino mang nananalig sa akin, anuman ang aking ginagawa ay magagawa niyo rin. Praise the Lord. Kung may pananalig nga tayo, may pananampalataya tayo sa bawat mga salita ng Diyos, talagang maranasan natin, magagawa niyo. Pinaranas ng Diyos sa akin. Nagsama kami ni Pastora, may patay na sa balikat ko, pero binuhay niya. Pagdating doon sa pastoral, binuhay niya. Sabi ng lingkod ng Diyos, buhay siya. Kung kailan ako nakarating sa pastoral, doon ako parang bata. Sabi ko, Pastor, yung ito niya, buhay siya, paupuin siya. Tapos sabi ni Nanay Pili, akit ka kay Pastora, hindi ka na medyas. Aday, sabi ko lang kay Pastora rin siya, pagdating doon sa taas. Pastora, yung ito niya, sabi niya, buhay siya ning. 2 beses talaga, Pastora, yung ano niya dito. Sabi niya, buhay siya ning, umupo ka, huminahon ka. Pakinggan mo to. Di ba si Peter, sabi ni Jesus, nakita ni Peter na lumakad siya sa dagat. Kaya sabi ni Peter, ibig ko rin makalakad. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, halika Peter. Pero nung biglang may distraction, malakas na hangin ako magurus, napunta doon yung focus ni Peter, unti-unti siya lumubog. Kaya ang sabi ng Panginoon, napakaliit pa na iyong pananalig. So, praise God. Binigyan ako ng medyas. Sabi ko, pagbaba ko sa hagdanan, pag ito nakaupo ng maayos at tumihinga yung dito, buhay to. Pagbaba ako, buhay na, maayos na yung upo, humihinga yung dito. Sabi ko, grabing yakap ko doon, kay Abi ang pangalan. Grabe yakap ko, pasalamat ka sa Diyos. Binigyan ka niya ulit ng buhay. Praise God. Kasi nagtrabaho siya sa GRO dyan, sa Road 16. May dyan may gano'n na warehouse. May mga ganyan GRO. Nabuntisan. May asawa siya sa Bicol, 2 anak niya. Siya yung Iglesia ni Cristo. Pero pumunta siya sa akin sa bahay.
Sabi niya, ate, gusto ko magbalik loob sa kanya. Kung narinig ka ng Panginoon. Nung nagdesisyon, kasi masilan yung aking brother husband, hindi pwedeng makakita ng laging mayat-mayat dura. So nagtawag ako doon sa pastoral. Anong gagawin ko? Hindi to pwede kay Dani. Dalhin mo dito. So nung dinala ko, pagdating sa gitna ng tulay, nahulog na yung tubig niya. Wala nang buhay. May dumating na mag-asawa, pinagtripan nila. Wala na talaga. Dumating si Pastor Aros, dala yung tricycle driver, ang laking mama, subinuhan. Sa tricycle pa lang, praise God, kaming dalawa ni Pastora, kanya-kanyang hawak dito, wala na talaga. Puri lang kami ng puri. Nakarating ako doon sa prayer, sa tricycle. Sabi ko, Lord, sabi mo kay Maria, kung di ba sinabi ko sa iyo, kasi sabi ni Maria, kung narito ka sana, buhay sana ang kapatid ko. Pero sinagot siya ng Panginoong Hesus, di ba sinabi ko sa iyo, kung nanalig ka sa Diyos, makikita mo ang kadakilaan ng Diyos. Sabi ng Panginoon, praise the Lord, sabi ko, hindi ako nag-alinlangan sa iyo, nananalig ako. Bibigyan mo pa ng buhay ang babaeng ito, narinig mo ang kanya sinabi, ibig niya magbalik loob sa iyo. Yun ang deklarasyon ko sa kanya. Si Pastora, sige rin ang puri, kanya-kanya kaming awit. Pagdating sa ospital, sabi ng driver, ospital, di nyo ba yan idala? Sabi ko, hindi, ano magagawa ng tao? Tapos ulit na naman, talagang ospital na. Sabi niya, hindi nyo ibaba, sabi ni Pastor Anos. Sister B, hindi mo ba? Ospital na to. Sabi ko, diretso tayo sa church kasi ano nga ang magagawa ang tao? Kasi nga ang ko doon, katwiran ko, ang Diyos ang may-ari ng buhay ng tao. Siya ang makapagbigay. Dahil namatay nga sa krus eh. Bago siya umakyat sa langit, pinuntahan niya yung mga patay para dala sa langit, binigyan na ng buhay. Praise God, hallelujah. Yun na. Pagdating, yun na nga yun. Sabi ko talaga sa kanya nung pagbaba ko, sabi ko, buhay ka, pasalamat ka sa Diyos, huwag mo nang ulitin yung mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Praise the Lord. Maraming talagang ang Panginoon. Tapat ang Diyos. Kaya nung natutunan ko talaga ang salita niya na pinanghawakan ko, nilinis ako ng Panginoon. Yang awit na yan, nilinis niya ako. Mula sa malaking lieg, mula sa sinus na mabaho, yung paa ko talaga grabe every after monthly period. Talagang pinalaya ako ng Panginoon. Ang kagalingan mula sa mga gamot ay pansamantala lamang. Every 4 hours may effect, inom ka na naman. Pero ang kagalingan na mula sa Panginoong Hesus, sa pamagitan ng kanyang sakripisyo, tinanggap na 39 palo. Praise God. Magpakailanman ay talagang wala na ang karamdaman na yan dahil kabilang yan sa bunga ng sumpa. Kaya, salamat sa Diyos. Sabi ko sa Lord, totoo. Dahil kung hindi sa iyo mga salita na pinanghahawakan ko, marahil wala na kami mag-ina ngayon sa pananampalataya sa iyo. Marahil wala na kami sa ganitong pagtitipon. Praise God, hallelujah. Purihin ang ating Diyos. Salamat sa Panginoon, hallelujah. Sa bawat mga mensahe niya na sinasariwa niya sa ating mga puso't isipan. Tayo tumayo. Tayo magpasalamat sa Panginoon. Praise God, hallelujah. Praise the Lord. Minsan pa nating awitan ang Panginoon. You deserve the glory. Tunay ka, O Diyos, na karapat-dapat na tumanggap ng aming pagluwalhati. Tunay ka, O Diyos, na karapat-dapat na tumanggap ng aming mga pagsamba dahil nilikha mo nga po kami para sa iyong kaluwalhatian, para sa iyong kapurihan. Walang ibang dapat sambahin kundi ikaw lamang. Walang ibang dapat na parangalan kundi ikaw lamang, O Diyos. Walang dapat na paglingkuran kundi ikaw lamang. Ikaw lang ang may karapatan na umangkin ang iyong karangalan, kapurihan, O Diyos. Dahil sinabi mo ito sa talata ng Isaiah. Tunay nga po, Diyos Ama, maraming salamat. Maraming salamat po sa bawat mga salita mo. Na inihayag mo sa aming mga buhay, na itinanim mo sa aming mga puso't isipan.
na siya tunay na gabay at patnubay namin upang kami ay patuloy na mabuhay na ayon sa iyong katuwiran. Na patuloy namin na may pamuhay ang iyong kalooban. Tunay kang karapat-dapat na patuloy na tumanggap ng aming pagsamba. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands toward thee as we lift your holy name. You deserve the glory, yes, Lord, and the honor. Lord, I lift my hands toward thee as we lift your holy name. For you are great, you do miracles of grace. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles of grace. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory. Hallelujah. Yes, Lord. Tunay ang karapat-dapat na tumanggap ang pagluwalhati mula sa buhay ng mga anak ko, Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Ama. Yes, Lord. And the honor. Lord, I lift my hands toward thee as I lift your holy name. For you are great, miracles of grace. There is no one else like you. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Tunay na walang ibang Diyos na dapat tumanggap ng aming mga pagluwalhati. Ikaw lamang, O Diyos, Ama. Salamat. Hallelujah, Jesus. Salamat po, Diyos, sa iglesyang ito na aming kinabibilangan. Salamat, O Diyos, sa katapatan ng bawat pangako mo. Kung paanong sinabi mo na ang ministeryo mong ito ay magiging katulad ng puno na sagana sa sanga at hitik sa bunga. Ang chapter na ito, patuloy kami na umaasa. Patuloy namin na dinideklara, mananatili ang gawain mo. Hallelujah sa chapter na ito. Ito'y gawain mo at ikaw ang higit na may magagawa. Ikaw ang magpala sa gawain mong ito, O Diyos. Hallelujah. Patuloy namin ito na ipinagkatiwala sa iyo. Hallelujah, Lord. Maraming salamat sa bawat mga mensahe mo na inihayag mo sa umagang ito, O Diyos. Tunay po, napakadakila mo. Lagi mo lamang sariwain habang kami naririto sa daigdig na ito. Panatilihin mong sariwa sa aming puso at isipan ang bawat mga banal na salita mo na siyang tunay namin na sandata na mapanghahawakan at maaasahan. At patuloy namin, O Diyos, na ipinagkatiwala sa iyo ang tunay na pagkilos mo. Hallelujah! Sa chapter mo ito, O Diyos, kung paano iniingatan mo ang dakong taytay, O Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Sa bawat pag-atim ng kaaway upang alisin ang iyong gawain, O Diyos. Lagi kang presente.
Ikaw, O Diyos, ang nagbabago ng kanilang puso't isipan. Hallelujah. Hallelujah ng mga barangay na ito, O Diyos. At sila'y nananahimik. Hallelujah, Lord. Salamat, O Diyos. Tunay po, Ama, na sa iyo lang namin ipinagkatiwala. Meron mang pandaraya ang kaaway, may plano man ang kaaway. Hallelujah. Patuloy namin ito na inaalisan ang kapangyarihan. Yakang ibinigay mo na sa amin ang kapangyarihan mula noon, magpakailanman. At sabi mo, Panginoon, ano ang aming ipagpawal dito sa lupa, ipitupawal sa langit. Hallelujah. Patuloy namin pinagbabawalan ang lahat ng plano ng kaaway. Hallelujah. Sa chapter na ito, ito'y aming kinakansila. Hallelujah. Inalisan ang kapangyarihan right now. In Jesus' name. Hallelujah. Mga sinungaling kayo, wala kayong magagawa. Hallelujah. Upang i-distract ang gawain ng Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Jesus name of Nazareth. Mga espiritu kayo na hadlang sa bawat mga tinawag ng Panginoon. Hallelujah. Sa chapter na ito. Hallelujah. Mula sa mga oras na ito, inaalisan namin kayo ng kapangyarihan. Pinapanalyze namin kayo. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, ang tunay na pagpapala ng Diyos sa kanyang gawain. At sa chapter na ito, ang tunay na mahayag. Hallelujah. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, Jesus name of Nazareth. Hallelujah. Go! Hallelujah. Lahat ng gawa niyo'y tinatalian namin. Tinatapon sa pugo ng apoy ko na kayo manarapat na ng higit. Sa tawa ng kanyang naliman ng tawang impyerno sa pangalan ni Jesus. Jesus name of Nazareth. Wala na kayong magagawa. Sinisinyohan namin kayo ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Walang ibang mahayag. Hallelujah. Sa chapter na ito, hindi ang tunay na pagpapalat at ahari ng Diyos sa kanyang gawain. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Yes, O God, Lord. Hallelujah. Tunay nga po, Ama, ang sabi mo, Panginoong Jesus, ano bang aming pahintulutan dito sa lupa ng tulutan sa langit. At patuloy namin na dinideklara, hallelujah, ang tunay na pag-iingat at pagpapala mo sa gawain mong ito, O Diyos, na pinasimulan mo. Hallelujah, sa dako ito. Maraming salamat po. Hallelujah. Dakila ka, luwalhatiin ka. Salamat sa bawat mga anak mo na walang sawa. Hallelujah. Ay tinako mo ang kanilang panyapak. Hallelujah sa gawain mong ito. Na hindi mananatili. Patuloy. Hallelujah. Na ang bilang na ito. Hallelujah. Bagamat hindi nila tinignan ng mga anak mo ang bilang. Kundi ang tunay na pagpala at pagkilos mo, Diyos. Hallelujah. Gaya ng tinitingnan mo ang puso ng bawat mga anak mo. Na laging pumarito, Diyos, upang ikaw ay maluwalhati at sambahin. At palarin mo, hallelujah, hallelujah, ang sambahayanan ni Piti, ang mag-asawa ito. Patuloy ka na muna paghari sa kanilang mga buhay. Salamat at patuloy mo silang gamitin mightily, Diyos, sa gawain mo ito. Salamat sa buhay. Hallelujah, ng kanilang ama na si Kuya Kadugdog, O Diyos. Hallelujah. Hindi man namin batid. Hallelujah. Ang mga patuloy na samot dalangin. Hallelujah. Bigyan mo ito ng katubunan, O Diyos. Hallelujah. Salamat sa pag-iingat mo sa kanyang physical, O Diyos. Panatilihin mo magiging malakas, malusog. Hallelujah. Ang aming kapatid na ito na si Kuya Roberto Kadugtog, O Diyos. Yamang siya, ginamit mo rin. Ginamit mo na sa kaayusan. Hallelujah. Ng building na ito na pinagdausan mo, Diyos, na iyong gawain. Lubos kang patuloy na magpala sa kanyang buhay. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos, sa buhay ng mag-asawang si Abigail. Si Abigail at ang kanyang brother husband. Hallelujah. Na si Russell. Ang kanilang isang supling. Hallelujah. Salamat na patuloy na pagkakaisa. Patuloy na pagkaisahin mo sila sa iisang pag-ibig mo. Bigtisin mo sila, hallelujah. Sa iisang pananampalataya sa iyo. Paglingkuran ka ng mag-asawa ito, hallelujah. Sa dakong ito, Diyos, hallelujah. At ang
kahabagan mo, Diyos, sa pamilya de Ruca. Patuloy namin ito na ipinamamahit dahil ikaw lang ang higit na may magagawa. Ikaw lang ang may kapangyarihan. Hallelujah. Upang sila'y patuloy na iparanas mo ang iyong kahabagan. Hallelujah. Upawin mo ang kanilang mga puso. Baguhin mo ang kanilang mga puso at isipan. Ito'y palitan mo ng may kabanalan o Diyos. Hallelujah. Pag-isahin mo ang pamilya ni Ruca sa gawain mong ito, Diyos. Maraming salamat po. Hallelujah. Magiyang ang kabataan ito. Hallelujah. Sa buhay ni Sam. Pagpalain mo ang batang ito kasama ng kanyang buong sambahayanan. Sa buhay ni Eureka na iniyayaan mo na magandang sinig na nakapagdulot sa iyo ng mabangong samyo sa pamagitan ng kanyang pag-awit ng batang ito. Salamat po Diyos sa kanyang buong sambahayanan. Kung hindi pa sila nagkakaisa, abutin mo, hallelujah. Magdakong ka sa kanyang sambahayan ng mga lingkod mo na magpapaunawa sa kanyang buong pamilya, o Diyos, hallelujah. Nang sa gayon, sama-sama sila na maglilingkod sa iyo. Maraming salamat po Diyos, dapin na ka. Luwalhatiin ka, o Diyos, salamat sa buhay. Hallelujah, nag-iisang sukiling sa buhay ni Sam. Hallelujah, ipinakaloob mo. Pinagkatiwala mo sa kasawang ito. Hallelujah. Salamat sa katalungan ng batang ito, O Diyos. Darating ang araw na ang batang ito magiging lingkod mo. Urihin ka. Hallelujah. Patuloy mong balutin ang dakong ito, O Diyos. Hallelujah. Ang building church na ito na iyong banal na dugo. Protection mo ang patuloy na mahayag. Hallelujah. At ang patuloy na pagkilos mo. Hallelujah. Pag-iingat sa dakot ito. Ang siyang patuloy na mahayag, O Diyos. Maraming salamat, Ama. Hallelujah. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Karapat-dapat kang laging pasalamatan. Salamat sa Victorious Miracle. Jesus Ministry. Salamat sa lingkod mo. Hallelujah, na ginamit mo na siyang pangunahin. Hallelujah. Sa buhay ng aming mahal na Pastora Richie Idragan. Salamat sa kanyang mga kamanggagawa. Salamat sa lahat ng mga hinilang mong lingkod. Sa bawat outreach. Hallelujah. Pagpalain mo ang bawat outreach mo, Diyos. Hallelujah. Maraming salamat maging sa darating na anniversary ng ministeryo ko ito. Ikaw ang higit na patuloy na magpala sa mga anak mo. Purihin ka, dapilain ka. Luwalhatiin ka, O Diyos. Tanggapin mo ang walang humpay naming pasasalamat, papuri, parangal at pagsamba sa tanging pangalan ng aming mahal na Panginoong Yesus. Lahat nagsabi ng Amen. Sa Lord, hallelujah. God bless you, mga mahal ko. Amen. Praise God. Maraming salamat po Diyos. Hallelujah sa oras na ito, Diyos. Maraming salamat sa katagumpayan na yung gawain. O God, hallelujah. Sa buhay, Panginoon, yung ginamit. O God, sa buhay ni Pastor Video, God. Patuloy mo siyang pagpalain, O Diyos. Patuloy mo siyang gamit-gamit, O God. Kanyang buhay, O God, hallelujah. Patuloy mo, Diyos, hallelujah, na ingatan, O God, ang bawat isa, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na darating, O God, hallelujah. Kung mga po, Diyos, at pinamamuna, O God, katagumpayan, ilubos-lubos gawad, O Diyos, sa iyong mga anak. Sa iyo ang pinakamatang pagbulitan. Salamat pagkakila sa pangalan, Panginoon. Ay magkamayan.